Dito tayo nag-jumper, ayan oh. Nag-jumper tayo. Binalatan natin yung alambre. Alambre na lang yung term natin. Alambre naman talaga yan eh oh. Tapos dito sa kabila, ayan. So yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kapatid na dapat ganyan yan oh. Kahit mabaklas yung electrical tip nating nilagay dyan, dito din sa kabila, walang mag-short circuit. Alright, good day once again mga kapatid. For this video, magbabahagi po ako sa inyo mga kapatid ng nakita ko po at naobserbahan ko po na napakalaking pakinabang po sa aking pabuhan. Ayan. So sa hindi po nakakakita o hindi pa po kilala ito po yung ibabahagi ko sa inyo mga kapatid kung paano po natin ito mapapakinabangan sa loob ng ating pabuhan. Ayan. Napakalaking bagay po ang nagagawa nito lalo na sa ating pabuhan mga kapatid. Iwan ko lang sa iba. Siguro wala itong pakinabang sa kanila. Kasi ito mga kapatid, libre lang natin itong nakukuha. Madalas talagang libre lang ito mga kapatid. Kung hindi nyo po ito kilala, ang wire na ito mga kapatid ay wire po ito ng mga internet connection ngayon. Globe, PLDT, DCTV, Cybirds, ano pa yung iba. Basta yung mga internet provider. Marami kasing scrap nito na tinatapo na lang. Doon po talaga ito, doon po ako nagka-interest nito mga kapatid nung panahon ng bagyo dito. Talagang marami talaga nito. Kahit saan sa kalsada mga kapatid, napakarami talagang mapupulot natin ito. Kasi hindi ito naiibinta. Wala talaga itong pakinabang, kumbaga basura lang ito. At ito rin, gusto ko rin ibahagi sa inyo dahil sa wire na ito mga kapatid, na disgrasya po ako nito. So doon po gumana yung aking imahinasyon kung paano ko mapapakinabangan ang wire na ito. Ayan. Para makatulong po tayo sa ating barangay, sa ating community, para mawala na ang mga wire na ito. Ayan. Kasi delikado po talaga ito sa motor mga kapatid. Lalo na yung mga installer, hindi nila sinisecure yung maigi. Nalalaglag ito sa kalsada, tapos itim pa yung kulay. Paggabi, nakabitin ito sa poste. Basta marami na pong nadisgrasya sa wire na ito mga kapatid. Sana kung nakita ninyo, lalo na po sa mga nagpapabo o sa mga nagre-rents, ayan. So ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ito mapapakinabangan sa ating pabuhan o sa ating mga manukan. At ito po, samahan nyo ba ako? Here we go, let's go! Ayan. So ngayon, andito po tayo sa loob ng aming kwarto kasi bala ko sana gumawa ng video nito doon sa labas, doon talaga sa pabuhan. Kaya lang, dito ngayon ay sobrang lakas ng hangin at hindi po ako maaaring mag-vlog kasi yung buga ng hangin sa labas malakas talaga, hindi po magandang pakinggan kasi parang nagsagarak. At ngayon po, dahil yung aking mga ginagawa mga kapatid ay preparation lamang po sa aking pabuhan para loobin ng Diyos kung sakaling maparami ko po yung hybrid turkey at dumating na po yung mga purebred na broad-breasted, ayun. Ayun po yung paghahandaan ko na dapat yung aking pabuhan ay ready na po kung sakaling dumami na po. So ngayon, ayun, masama kasi yung panahon, malakas yung hangin, minsan umuulan, wala akong ma-content. So gagawin ko po ito dahil alam ko po napakalaking bagay na mapakinabangan natin ang mga wire na ito. Patapon talaga ito mga kapatid, ang iba wala pong gumagamit nito, iwan ko lang. Yung iba ginagawa itong sampayan. Ako, mahilig din kasi ako sa scrap. At isa pa, nakita ko kasi ito napakalat-kalat ng ito sa kalsada. At ayun nga, sinabi ko sa inyo kanina na disgrasya pa ako nito. Nakasabit ito sa gitna ng kalsada, yung pababa. Tapos nang dumaan yung motor ko, sakto naman na parang gumanito yung dulo. Papalagay natin, mataas ito, mahaba ito. Para po siyang na bitik sa manubila. Ayun. Kaya gumanon tapos bagsak, tumba. So, ayun. Nadisgrasya po kami kasama yung aking misis. Kaya kung sakaling makita nyo po at malaman nyo po kung paano ko po ginawa ito na naging kapakipakinabang po sa loob ng aking pabuhan, sana mawala na ito doon sa mga gilid ng kalsada kasi marami na mangunguha. Nagkataon lang na nauna po akong nakinabang nito
Kaya isi-share ko na sa inyo kung sakali man hindi tayo magkasabay na mamulot doon sa kalsada kasi ayun, na-secure ko na po yung aking pabuhan. So ang unang ibabahagi ko po sa inyo, mamaya na yun doon sa actual na talaga doon sa pabuhan. Dahil doon, mas gaganahan kayo. Kaya sana tapusin nyo po hanggang sa dulo. Nang sa ganun ay makita nyo po yung actual talaga. Ang ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid, nagka-problema kasi doon sa aking pabuhan dahil naobserbahan ko po na may pumasok na magnanakaw dahil madilim yung aking area. And then pangalawa, pumasok yung mga aso. So yun po yung problema. So nagawan ko po ng action plan sa tulong ng mga wire na ito na tinatapo na lang kasi nga di na napapakinabangan. Ang kagandahan kasi nito mga kapatid, kaya tinatapon kahit ganito pa kataas, tinatapon ito ng mga installer yung mga tira-tira. Dahil mahirap kasi itong i-splice. Madali lang namang i-splice, kaya lang nagda-downgrade kasi yung reading ng internet connection, kumbaga bumabagal. Kapag marami yung connector na dinudugtong sa isang linya mula sa poste, sa box ng poste papunta sa bahay, pag marami pong dugtong-dugtong, bumabagal o humihina po yung lakas ng internet connection. Nagda-downgrade po. Ayan. Palagay natin na 20 Mbps, baka bumababa. Ayun. Ayun po yung reality ko po dahil nung nagsimula po ako ng Pisunit, 1,200 meters mula doon sa Tagaytay papunta dito sa bahay namin. Doon ko po na-experience kung ano ang kung ano ang prinsipyo na ginagawa dito. Kaya marami talagang tinatapon nito mga kapatid. Yung iba nga, yung doon sa Rolyo, kahit mas ito nga, nakunan ko na ito, mahaba ito. Nakunan, marami nang nakuha ko. Basta, ayun. So ang ituturo ko po sa inyo mga kapatid, ayun nga, sumalaka yung magnanakaw, tapos yung mga aso sa aking pabuhan. Nag-isip ako noon na anong maaari kong gawin para makamura, makatipid sa kuryente pagdating sa aking pabuhan. Ayan. Dahil, ayun, nag-obserba kasi ako mula dito sa bahay, papunta doon sa pabuhan, nasa 120 meters ang wire na kakailanganin. So, ayun, bumili ako ng isang rolyo, nagkahalaga ng 3,000 ang isang rolyo. Ayun, kunti lang yung natira. Dahil 150 yung, kung di ako kamali, 150 meters ang isang rolyo. So, isang rolyo yung binili ko. So, kunti na lang yung natira. So, pagdating naman doon sa loob, kaya lang, paalala ko po sa inyo mga kapatid, ito, hindi po natin itong pwedeng padaanan ng easy. Kasi manipis lang po yung balat nito. Ayan. Ang ibabahagi ko po ngayon sa inyo ay ito po, itong mga ilaw nito mga kapatid. Napakalakas po ng ilaw na ito. Ayan. At ang kagandahan ay hindi po ito malakas kumonsumo ng kuryente. So ayun, yun na po yung problema ko dahil madilim doon sa pabuhan nga, sumalakay yung aso, sinalakay na ako ng aso, tapos obserbaran ko pa may pumapasok pa na mga magnanakaw na tao. So, ayun, ang problema is paano ko malalagyan ng ilaw yung aking pabuhan. So, nagkaroon kami ng ano tawag ito? Nagkaroon kami ng pag-usap ng aking asawa kung ano yung magandang gagawin. So, nagsuggest sa akin na gumamit ng solar light. So, ayun. Ang solar light mga kapatid may kamahalan, tapos ang disadvantage kasi yung mga magnanakaw at yung mga aso sumasalakay pag walang ilaw. Minsan may time po na wala pong araw dito sa atin, kaya useless po yung solar light. At isa pa, napapansin ko rin yung mga solar light ngayon ay mga low quality na po. Malakas lang lumiwanag pag bagong gabi. Pagkadating ng hating gabi, papuntang umaga, hindi na po umaabot yung kanyang battery, yung kanyang stock o pundo ng kanyang baterya. Hindi talaga umaabot sa umaga. So ngayon, kaya ito po yung pumasok sa akin na gagamitin ko. Ang problema lang, mahal kasi yung wire, yung buong kulungan ng yung lalagyan ng lights nito. Kaya ito po yung gamit natin. So, i-explain ko ito sa inyo mamaya.
So, ang isa pang problema natin, yung supply natin na kuryente ay AC. So, paano natin makakonvert ng 12 volts ito? 12 volts kasi itong bulb na ito, mga kapatid. Pwede po tayong gumawa ng transformer AC into DC na 12 volts para wala na pong hassle. Pag mayroon po kayo nitong mga power adapter, para rin itong transformer, mga kapatid, AC, ito transfer niya into DC. Ayan, ito 1 amperes lamang ito, mga kapatid. Marami po tayong mabibili dito sa mga electronics parts. Ayan, pwede po tayong bumili nito. Pag marami po, mga kapatid, ito, na-try ko po ito, nasa mga 40 piraso nito, or 50 ba yun? Ito, ginamit ko 1 amperes. Pero ngayon doon sa aking pabuhan, mahigit sa 50 na po, siguro nasa mga 60 piraso na pong ganito yung aking gamit doon. So, marami-rami na. Kaya nagpalit po ako ng 2 amperes nito. Ito, hindi ko naman ito binili kasi marami akong madalas nakukuha mo ito, mga kapatid, yung mga supply ng modem. Ayan, mga modem. Pag mayroon po kayong mga modem, yung sa internet, for example, Globe kayo dati, nagpalit kayo ng PLDT, yung modem na yon, wala na po yung gamit. Kaya, ito, gamitin mo yun. Tingnan mo, baka 1 amperes or 2 amperes. Pag 2 amperes, ayun, mas maganda kasi marami tayong mailoload na ganito. So, ganito yan po yung prinsipyo nito, mga kapatid. Pakita ko na lang sa inyo. Ito, series po ito. Maaari natin itong gupitin dito or putulin. Papakita ko lang sa inyo kung paano ito iilaw. Ito, mga kapatid, pag binili natin ito, mahaba po yung wire nito. Tapos, mayroon po itong pangsaksak sa dulo. Ito. May pansaksak po ito. Kaya lang, ginamit ko na kasi ito. Kaya wala na. Pinutol ko lang. Kahit gaano kataas yung putol mo, ganung prinsipyo lang. So, i-connect natin. Tandaan nyo lang, mga kapatid, ito. Pag i-connect natin, kasi yung DC na po, mayroon niyang negative at positive. For example, nagkamali po tayo ng pag-tap nito, walang problema. Kasi hindi po siya iilaw. Susubukan natin, ha. Mayroon na magsaksakan dito. Iwan ko lang kung makikita nyo. Ayun, may saksakan doon. So, isasaksak ko saglit. Saksak. So, ayan, umilaw po, mga kapatid, oh. Ayan, malakas yung ilaw. Subukan nating ipagpalit. Ipalit natin yung kanyang connection. Ayan, hindi po iilaw. So, ayan po yung prinsipyo, mga kapatid. Hindi po siya iilaw. Pero pag sakto talaga, nasa positive yung isa, tapos nasa kuan, pailawin natin. Ayan. Sobrang liwanag po nito, mga kapatid. Kaya lang dito, dalawang bulb kasi yung ginamit ko dito sa kwarto, mga kapatid. Naglagay pa ako ng support para klarong-klaro talaga. Ayan, o. Papakita ko sa inyo para transparent tayo. Ayan, isa. Tapos, ayun pa, isa. Dalawa, ayan. Yan, dalawa po yan para transparent po tayo, ha. Gusto ko lang ibahagi ito sa inyo, mga kapatid. Alam ko po, malaking bagay po ito na magagawa sa ating pabuhan. Ganito po, mga kapatid. Ang itsura po nito, ayan. Hayaan nyo na kahit mahaba o mataas man ang video na ito, pwede nyo i-pass forward o pwede nyo ibalik kung saan hindi nyo klaro. Kasi sinasabi ko lang kung ano yung gusto kong sabihin. Wala na itong paki-paki. Ganito po yan, mga kapatid. Mayroon po itong tatlong bahagi. Ang gagamitin natin dito, wala tayong pakialam dun sa fiber, tapos yung kanyang parang sinulid, yung para sa TV siguro yun. Ito lang po yung alambre. Sobrang tigas po nito, mga kapatid. Ito. Kita ko siya. Sobrang tigas po nito. Ayan. Tapos itong kanyang kuan, itong kanyang insulation, manipis na ito, madali lang ito. Ito lang yung baka problema kayo sa pagdugtong nito. Ayan, pag magdugtong kayo. Pero sa akin, ang ginagawa ko para hindi ako magproblema magdugtong, ayan, hinahabaan ko lang itong parang ganito. Tapos binabaluktot ko yan, tapos nilagyan ko ng tape. Ayun, tapos yung kabila, ito one line lang ito. Itong wire nito, one line lang yan. So, kung gusto nyo para pang second line, para sa second line, ito. Ayan, madali lang yun. Ay, ganyan. Hatiin mo lang yan. Kaya lang, malaki yung wire, pero walang gasto.
Alam nyo naman, yung maliit na wire, sus, yung ganito kalaki na wire, ganito, number 18 ba? Oo, mga number 18 siguro. Pinakamura na po yung 15 pesos isang metro. Isang metro, ganito lang. Ayan. 15. Tapos buong kulungan mo yung iikutan mo. Maraming feeds na po na pwedeng bilhin natin dun. Yan po yung gusto ko pong ibahagi sa inyo. So, ganito. Ganyan lang mga kapatid. So, kagaya nito, babaloktutin mo lang yan. Ayan. So, mayroon ka ng dalawang line. Ayan. Ayan. So, pagsabayin mo itong dalawa. Ayan. Iayos mo lang yan doon sa iyong kulungan. Rinse yun. Pwede mo yan dikitan ng tape, electrical tape, ayun. Hanggang maabot mo yung buong buong kulungan mo. So, ganito po yan. So, ayan ha. Kita ko sa inyo yung actual. Mamaya, mas klaro po doon. So, ayan po yung prinsipyo. Ito na lang. Doon ko na lang po ipapaklaro sa inyo doon sa kulungan na po talaga. Ayan. So, ito yung power adapter. Tapos ito, line 1, line 2. Ayan. Iikot mo na yan. Iikot. Kahit saan doon sa yung kulungan. Tapos, ganito po ang mangyayari. Dito, magtatap ka lang po dito. Ayan. Sobrang tigas po nito mga kapatid. Papakita ko po sa inyo kung gaano katibay yung bakod niyo pag nalagyan niyo ng ganito. Sobrang tibay po talaga kasi yung alambre nito mga kapatid ay sobrang tigas at hindi po kinakalawang. Ayan, lalagyan mo lang yan ng tape. Tapos pag maglalagay po kayo ng pagpalagay natin ganito. Ganito yung ginagawa ko doon sa aking pabuhan. 'Di ba? Ito mahaba ito. Ginagawa ko minsan dalawa. Ayan. Ididikit ko yan. May adhesive kasi ito eh. Ayan. Ayan. So, halimbawa, puputulin ko yan dito. Ayan ha. Iwan ko lang kung may gumawa na ba nito. Siguro baka ako pa lang doon sa pabuhan ko pa lang. Kaya ko lang ibinahagi sa inyo kasi ilang buwan ko na itong ginamit. At sobrang effective talaga. Napakaliwanag po ng aking pabuhan mga kapatid sa gabi. Ayon nga sa iba na dumadaan doon sa aking pabuhan. Uy, parang peryahan ah. Basta sobrang liwanag po talaga mga kapatid kasi white po ito. Doon nga, nagkaroon ng time na naubusan po ng ganito. You know, LED light po yan na 3 bumbilya. Ito po talaga yung bright talaga yung kanyang pagkaliwanag. May nasubukan ako yung maraming bulb dito, pino. Hindi mahina po yung kanyang liwanag. May liwanag naman kaya lang talo siya nito. Ito po talaga, hanapin nyo yung tatlong. Ang ibang presyo nito, pag nagpe-presyo sila, nagbibinta sila nito, tag 35 isa. Tapos pag maramihan yung bilhin ninyo, pwede kayong tumawad ng 20 isa. Kagaya nito, bumili ako bago ng 25 piraso. Natawad ko ng 20 isa, 500, 20 piraso. Marami na po yun mga kapatid at matagal po itong mapundi. Ayan. Tapos waterproof, pang outdoor. Kaya all goods talaga. Wala ka lang. Hindi mo natatakpan. Hindi kagaya ng mga bumbilya natatakpan mo pa. Tapos ang mahal ng kuryente noon. Receptacle 30. Bulb magkano? Yung LED light nasa 100 plus 120. Ayun. May 80 pero ayun, low quality. So ito na. Kasi biruin mo, ganitong power supply lang. Power supply hindi. Ganitong adapter lang kaya nang pailawin ang buong kulungan o ang iyong buong pabuhan. Napakaliit ng gasto sa kuryente. Tapos dito sa wire, wala ka pang gasto. Kasi nahihingi, napupulot. Yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo. So ayun na. Nasaan na yun? Ito, may ganito kasi ako doon sa aking motor. Hindi ko naman ito ginagamit. Lagay natin dito ha. Okay. Ating babaloktutin ito para hindi. Ito lang, may katigasan talaga yung alambre nito mga kapatid.
Sobrang tigas talaga. Ayan. So, excited kayo, no? Alam ko po, learning. So, alam ko mga kapatid, learning po ito. So, mga basic na impormasyon lang na walang mahirap na gasto ba. So, kagaya nito. I-try ko ha. Kinabit ko itong voltmeter. So, kanya pong binabasa yung voltahe ng ating. So, 12 volts po ito. Ayan. Kung nakita nyo, wala. Hindi po siya nag-under kasi nakabaliktad. Hindi siya nakadikit doon sa positive. Yung positive nasa negative. Kaya, hindi siya umandar. Ayan ha. So, learning. Ayan o, nag-ilaw na po siya. So, 12.2. Pero baliktad yan sa inyo kasi naka-front cam ito para kitang-kita ko yung mukha ko. 12.2 po ito na voltahe. So, technique, para hindi po kayo madalas magkadikit kahit walang tape yan. Ayan o. So, dapat hindi sila magka-parihan ng cut. Ayan. So, lagay muna natin yan sa dulo para maintindihan nyo yung gusto ko pong iparating sa inyo. Ayan. Uy. Para di ka magsigig tabyog-tabyog, diha ka. Tipa na tabi. Para di lang magtabyog-tabyog. Hop. Okay, nakadikit. So, ang kagandahan nito mga kapatid, pwede lang nating hawakan kasi DC na po yan at mababa na voltahe lang, 12 volts. So, dito tayo sa kabilang dulo. Bubuksan natin ito para mahaba ng konti. Pinapakita ko lang sa inyo na paano ito gagana. So, hop. Ayan na. Saan ang dulo nito? Ito yung kabilang dulo. So, dalawang line po. At titigas ng ating mga linya mga kapatid. Oh. Sobrang tigas. So, babalatan ko ito. Tatlo talaga ito. Itong isa lang, yung alambre lang yung ating gagamitin. Ito yung magiging, kumbaga, ito po yung maging kukunan natin ng koneksyon. Pwedeng maulanan, walang problema. So, ito na. Oh. Ito sa isang line, makapal. Tapos ito, mababa itong isa Uy! Dumikit. So, para hindi sila magkadikit, gawa natin ng paraan. Yan, para hindi talaga magkadikit. Ayun. Hiwalay na sila. Ito na. As a probe, nagagana ito. Basta, kahit paligiran niyo ang inyong buong kulungan. Ayan o. Ayan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. So, learning. Sobrang learning. Ang kagandahan nito mga kapatid, napakaliit lang ng gasto ng kanyang kuryente. At yung wire, hindi ka na mamumblema kasi nahihingi na pupulot natin sa kalsada. Gamitin natin ito dahil marami na pong na-disgrasya nito mga kapatid. So, ayan. Tapos, ganito yung nangyari. Nasaan na yung ito? Pinutol ko, di ba? Pinutol ko, dalawa. Back to back. Doon nga, may 4 akong ginawa. Dito, back to back. Tapos dito, nilagyan ko pa ng isa. 4 yung nagkabit. Nagtataka sila. Kung titingnan mo sa malayo, mga kapatid, kasi ganito yung itsura nakabitin. Ganyan. Kung titingnan mo sa malayo, sobrang lakas ng impact ng ilaw dito. Talagang magtataka. Yung isang na-encounter ko, sobrang lakas daw. Tingnan niya sa malayo, sobrang lakas. Lumapit sa, Bayrik, asa to yung muhang suga ng hayag kayo magabi Ay, sorry. Binisaya ko. Talagang tatalawin ko. Bayrik, saan po yung ilaw na sobrang liwanag tuwing gabi dito sa iyong pabuhan? Ba't wala akong nakikitang ilaw? Akala kasi niya, bumbilya. Ito lang. Pinakita ko sa yan bay, kanabay. Ito, tinuro. Yan. Asa? Ha? Kagamay. Masa mo na siya solar? Dili. Kundi, easy
ginamitan natin ng adapter, o pwedeng gumawa kayo, kung marunong kayong gumawa ng transformer, ayun, yung mga pisonit, yung mga transformer nun, pwede yung gamitin. Basta nakaka-supply po siya ng 12 volts. Ayan, 12 volts na DC. Pero para wala yung problema, wala nang hassle, bili ka ng adapter. Tapos yung mga modem nyo na sinabi ko sa inyo kanina na nag-PLDT kayo, lumipat kayo sa Globe, or Globe kayo, lumipat kayo sa DCTV, yun, yung modem na yun, automatic yan. Yan, sa modem po yan ang PLDT. Bo, alam nyo naman, gumagamit tayo. So, ayun na. Yun po yung gusto ko lang ibahagi sa inyo, talagang inaktual ko po dito sa inyo na ipakita. So, during naman sa ipagpalagay natin, ito na po yung line. Diba? Line 1, line 2, pagpalagay natin ganito. Ito, dumaan na po ito sa inyong barcode. Pagpalagay natin, ayan. Line 1, line 2. So, ganyan na. Kung magtapo kayo nito mga kapatid, ayaan nyo po na nakakabit doon para malaman nyo po. Kasi, kailangan nyo subukan eh. Kailangan nyo ganito. Pag ganyan. Pag baliktad kasi, hindi yan iilaw. Ayan So, pag nagwa-wiring kayo, wala na, hindi naman nakakurente eh. Ayan pag sakto, ilaw. Ayun na. Doon. Sinsya na, hindi masyadong malapad yung area natin. Ito lang yung wire ginamit ko. Line 1, line 2. Mababa yung mubo yung isang line, tapos itong isa mataas. Ayan po yung nangyari. Pag magdudugtong kayo, madali lang. Kagaya nito, basta matigas lang siya mga kapatid, kailangan nyo gumamit ng plies. Pag dudugtungin nyo lang ito, hindi ko na lang dito idudugtong kasi kamo na bahala. Mindset ba? Mindset. Kayo na lang yung bahala magdugtong mga kapatid. Pero ito, hindi ito pwedeng pagdugtungin kasi mamamatay po yung light natin. Pwede naman kung saglit lang na magkadugtong, okay lang yun. Walang problema. Basta, yun lang yung prinsipyo na gusto ko mong ibahagi sa inyo. Tapos, ang isa pa, ito na lang kasi mahirap na ito pag doon na sa actual. Gumamit lang kayo ng, dati ginagamit ko, hindi ako gumagamit ng ganito. Bugo man sa sahay. So, gumamit ako ng plies, dito sa kabila, ginagito ko. Gaganituhin ko, wala akong mapagtanungan eh. Kumbaga, sariling sikap. Gagamit ako dito ng plies, tapos dito sa kabila gaganihin ko. Ay pagkatigas naman na hatiin mga kapatid, ito lang palang madali. Gumamit ka ng cutter, di ba? 3 line, tapos yung pinakamalaking line, yun po yung alambre, yun po yung kailangan natin. Sus, gagamit lang tayo ng plies, plies cutter blade, ayan. Tapos pag nahati na ganyan, ayan na, saka natin balatan. Pwedeng cutter, pwedeng. So ayan na po yung nangyari, diba? Ganyan. Ipapalagay natin doon na sa bakod. Kumbaga nag-wiring ka na doon sa bakod mo ba, nagkaganito na, nagkasabay na po yung dalawang line. Ganyan yung mangyayari eh, dalawang line. Hindi naman pwedeng isa kasi saan yung padadaanin yung isang line. Ang gagawin nyo lang mga kapatid, ganito, wag nyo lang, tapos ito yung wire kabila. So wag nyong basic na diskarte. Kahit walang tape, hindi sila magso-short circuit kasi dapat hindi sila magkatabi ng may sugat, yung walang insulation. Kumbaga, ganun yung maging itsura. Ayan. Dito yung walang balat sa kabila, tapos dito sa kabila, sa itaas ng konti yung tabas. So, actual natin ha. Tapos dito sa kabila, ito. Nope. Okay lang, okay. Learning. Para magkuhan. Seminar. Wala pa siguro gumagawa nito mga kapatid. Ako pa lang siguro. Siguro may iba pero tahimik lang. Hindi nila binahagi. Ito, gusto ko lang ibahagi kasi marami tayong nagtitipid eh. So, ayan. So, ganyan po yung mangyayari mga kapatid. Kita nyo man. Ayan. So, dito sa baba yung isa, tapos dito yung sa baba, ay sa kabila. Ito, masyado lang mahaba yung distansya. Ayan. So, gagawin nyo, ito, hahabaan nyo ng konti yung strap.
para maikabit nyo ng maayos. Ayan, oh. So, mahaba. Ang pagputol nyo lang nito mga kapatid, ganito kasi yan eh. Diba, series po ito. Kagaya nito, mahaba dito sa kabila. Pag didikit niya dito, pwede kayong magputol dito ng sagad. Isagad nyo na, hindi naman wala nang ikakabit dyan eh. Kasi yung sagad. Diba, sagad ang kabila, tapos mataas yung isa. So, ganun. Kadikit na sila. So, ayun nga, inaulit ko, pag maglalagay na tayo nito, yung parang bulb natin, bulb lang ba? So, itry nyo, kung sakto, nasa tamang line ba? O mali, hindi umilaw. So, palit natin, ipalit. Ganyan lang yung pag-wiring. Ayan o, umilaw. Sus, basta mga kapatid, sobrang liwanag po nito paggabi. Lalo na pag sa malayo ka tumingin. Ganyan kasi yung itsura eh. Tapos, naka-straight yung paningin mo. Dito tatama talaga. Sobrang liwanag talaga mga kapatid. Saan maniwala kayo at sa hindi, maniwala na lang kayo dahil unboxing po ito. Ayan, so ayan o. Pag magtitape kayo, ayan, palagay natin ganito. Kung lagyan nyo ng electrical tape, walang problema. Kung sakaling mabaklas yung electrical tape, walang problema. Ganyan ang mangyayari. Ayan o. Sobrang liwanag mga kapatid. So, pwede ka magdagdag. Ala, palibutan mo lang buong bakod na yung lens. So, yan po yung na-discover ko na magandang gamitin dito. So, learning. Punta na tayo doon sa kabila mga kapatid. Ituturo ko naman sa inyo kung paano ko po ito mas lalong napakinabangan sa lens ng aking pabuhan. At ito po, let's go! Recall. Ayan, power adapter 12 volts 1 ampere. Mas maganda pag marami po tayong ilalagay na ano tawag dyan, LED light. Mas maganda 2 ampere para kahit 100 LED light yakang-yaka. Ito nasubukan ko mga 50 pieces na LED light. Kaya sa 1 ampere. Itong 1 ampere na adapter. So ayan, dinala natin dito sa dalawang line. Ito na. Wala ito mga kapatid ha. Ito yung voltmeter. Wala lang, ikinabit ko lang para ipakita ko talaga sa inyo na 12 volts yung gamit talaga natin na adapter. Ayan. Pero naka-indicate naman dyan eh. Papakita ko lang sa inyo. So, ayan. Kinabit lang natin yan. Dagdag view ba? Atik-atik ba? So, ayan. Ikinabit natin sa dulo ng wire ng internet. Sa kabila rin. So, dalawang line na po yan. Ayan, dalawang line. Itong line na isa, yan, paikot-ikot na yan. Tapos itong isang line, mahaba. Ayan, mahaba talaga. So, dito tayo nag-jumper. Ayan, oh. Nag-jumper tayo. Binalatan natin yung alambre. Alambre na lang yung term natin. Alambre naman talaga yan eh, oh. Tapos dito sa kabila, ayan. So, yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, na dapat ganyan yan, oh. Kahit mabaklas yung electrical tip natin nilagay dyan, dito din sa kabila, walang mag-short circuit. Diba? Learning. So, ayan na po. Rinicall ko lang para mas klaro. Doon na tayo sa pabuhan. Let's go. Iwan ko lang kung klaro ninyo ang aking busis mga kapatid kasi napakalakas ng hangin. Baka hindi masyadong masarap sa pandinig dahil sobrang lakas ng hangin. Susubukan ko lang. Kung sakali man ay i-voice over ko na lang. So kita nyo man, yan po yung example ng light na itinuro ko sa inyo kanina. So ang isa pa pong gamit ng wire na yun mga kapatid, kung nakikita nyo, ayan o, matibay po siya na pampalit sa PC o lubid. Ayan po, ito po yung line 1 at saka line 2 na ginawa ko. Matibay po yan mga kapatid, matigas talaga, matibay po ang wire. So ang isang gamit ay ito. Instead na gumamit tayo ng lubid, ito lubid na nasisira kasi mga kapatid eh. Ayan o, gabok. Sa Bisaya, nagagabok, napuputol.
Or else, kung gagamit tayo nito, hindi po siya mapuputol kasi solid yung kanyang alambre at hindi kinakalawang, hindi kagaya ng ordinaryong alambre, kinakalawang. Ayan. Pwede siya sa cyclone wire na pangpatibay. Ayan, pangpatibay. Tapos sa itaas, pwede rin pangpatibay. Kaya lang, dati ito sana yung lalagyan ko ng supply para dito mag-connection ng light. Ang naisip ko lang, once na-expose po yung kanyang alambre na dumikit dito, then sa isang line didikit rin, baka maka-short circuit. Kaya dyan na lang sa itaas yung aking ginawa. Ayan. Nakapalibot po yan sa aking kulungan, mga kapatid. Ayan. Ayan. So, ayan po mga kapatid. Sana kunin nyo na yung mga wire ng internet na nasa gilid ng kalsada para mapakinabangan natin. Magagamit pa naman, ito. Gumawa ako ng division dito. Matibay na. So, ayun. Pwedeng pangtali. So, dito na tayo. I-explain ko na sa inyo. Ayan. Kita nyo naman ang yung aking pabuhan. Mga manok na lang yung gala-gala. Ayan, may local na iba. Tapos yung sa kabila, yung ating hybrid. So, i-explain ko na lang dito sa kabila, mga kapatid. So, ito. Kung nakikita nyo. Ayan. Papakita ko sa inyo, ha. Sana mabasa. 2 amperes po yung aking ginamit dito. 12 volts na 2 amperes. Ayan, kung nakikita nyo, dalawang wire ng internet connection, nag-jumper na lang ako dyan, mga kapatid. Pakyat ako ng saglit. Ayan, nag-jumper na lang ako. Ayan. So, hindi ko yan pinutol, itong line na ito. Kumbaga, ipinalabas ko na lang yung alambre, tapos jumper line 1, jumper line 2. So, dito, ito, wag nyo na lang itong gayahin, mga kapatid. Kaya nagkaganito yung itsura nito. May extension na saksakan. Kasi dati doon ginamit ko ito sa sisiw, mga kapatid. Wala doong saksakan. Parang kagaya lang nito. So ginawa ko, wala rin ako saksakan na bakante. So, naglagay na lang ako dito. Dinugtong ko ito gamit yung tube, heat string tube. Tapos ginanito ko, nagkaganon yan, parang nagkaganon yan. Ayan. So, ngayon, hindi ko na lang pinutol kasi may adhesive na. Dito na lang ako nagdugtong. So, isasaksak ko yan dito. Dito, ito yung saksakan. Yung line na yan, papunta yan doon sa gilingan namin. Dito, ayo. Ayan. Isasaksak ko, ha. Saglit. So, ayan. Pag ganyan yung nangyayari, nakasaksak, automatic na nagkakaroon ng supply itong dalawang line. So, yung dalawang line na yan, paikot po yan doon dito sa loob ng aking kulungan. Ayan, papunta doon, ayun noon, umilaw na sa itaas. Tapos yung line na yan, doon, papunta. Basta, itong supply na ito, yan na po nang supply sa lahat ng LED light sa loob ng sa loob at labas ng aking pabuhan. Ayan na po, mga kapatid, sana po nakapulot, nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa inyo kung paano makatipid ng kuryente at the same time mabigyan natin ng proteksyon yung ating pabuhan sa daga, magnanakaw, at makalis po tayo ng gasto sa problema natin patungkol sa ilaw ng ating pabuhan. Kasi alam naman natin, basta madilim, nandyan po yung mga masamang mangyayari sa ating mga alaga once madilim po yung area. Ayan. Liban na lang kung may bakod talaga na secure, kung hindi makapasok yung daga at magnanakaw. Ayun, huwag nyo na itong gamitin. Kung marami rin kayong pira, mga kapatid, mas maganda bumili rin kayo ng wire na yung standard talaga. Kaya lang, ayun nga, mahal. Pinakamura, 15 pesos. Tapos yung maliit na wire. Tapos yung ganito kalaki yung gagamitin nyo na wire, yung number 16, ito. Ayan number 16, ito. Nasa 30 per meter yan, 30 pesos sa isang metro. So sana po nakabigay ito ng kaunting informasyon, mga kapatid. Pag nagustuhan nyo po ang topic natin patungkol dito, huwag nyo po sana kalimutang mag-subscribe. Click ang bell button na sa ganun ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At kung sa Facebook mo naman narinig o nakita ang vlog na ito, mga kapatid, makikisuyo na lang ako sa inyo. Baka maaaring
paki-like na lang at paki-share na sa ganun ay marami-rami pong makatingin sa vlog na ito. So hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.